Iba ho talaga nagagawa ng ano, no? Ayan, maliwanag. Bam at Kiko, pro Escudero, Senator Risa, mag-isa na lang. Nalala nyo ba yung content ko nung nakaraan? Ang sabi ko sa inyo, bababa na yan si Chis Escudero. Pero alam nyo ba nangyari? Diyos ko, umiral ngayon yung syempre, kaya nabanggit ko nga si Batorni, Senator Bato, si Batorni, may deal sila dyan ni Chis Escudero na puprotektahan siya laban sa pag-aresto ng Interpol sa kanya. Hindi siya ibigay. Tapos ito naman pong etong tatlo. Yan. Nako, nakasuporta rin po kay yan si Kiko, no, si Bam Aquino, nakasuporta na kay Chis Escudero. Diba? At ito pa nga ho yung nakakagulat doon eh. Diba? Ang pinag-usapan nung nakaraan ng mga kahapon na tayo ay yung bigayan, yung committee distribution. Normally ho, ang pinakamataas na komite ay binibigay po ito, yung committee on, yung ibibigay ito kay Marcoleta, yung Blue Ribbon Committee. Aba? Diba? So, malamang sa malamang, kung ngayon nga raw po ang botohan ng Senado, no, base sa mga pangakuan po dyan, naghahangad ho kasi lahat ng mapasama sa majority block. Kasi kung sino ho yung katropa kasama sa majority block, meron kang regalo dyan na posisyon, yung mga committee chairmanship. Okay, Mark Villar, ibibigay daw doon yung public works. Diba? So kanino na naman kaya ibibigay yung sa Constitution? Putragis, baka Ivy Marcos na naman yan. Hindi naman abogada yan. Tignan nyo yung kanyang panukalang batas, di ba? Yung pagpapamyenda ng Omnibus Election Code. Dalawang panukalang batas yun, panahon pa ng 2019. Final ng 18 Congress. Di ba? Nung 18 Congress, tama. Tapos yung 19 Congress, baka i-refile na naman uli. Ginagawang clickbait. So ngayon, balikan natin itong tatlo. Sabi nga ho rito ni Risa Ontiveros ay magtatayo siya ng block, independent block. Hinahanap ko yung video ni Mig Zubiri. Sabi nga niya, awang-awa nga ako dito kay Risa Ontiveros kasi mag-isa na lang siya ngayon. So yung dalawa sumama na kay Chis. So mananatili po, no? So, sa ngayon mananatili si Chis Escudero. So isang bagay lang talaga rin ang pinaramdam rin ni Chis Escudero. Tama po yung sinasabi ko sa inyo. Ayaw niya po talagang ma-associate sa mga Duterte. Pero sa ngayon, ito hong kampo ng mga Duterte ang gustong ma-associate sa kanya. Kasi nga makikinabang sila sa mga committee. Kada committees, malaki po ang kita diyan. Meron yang mga yung mga allowances. Bukod pa yung pagmasipag kang mag-hearing, ang balita ko ay 10K kada hearing para sa budget daw sa pagkain. Naku po. Diba? So solo ngayon, etong si Risa Ontiveros, doon sa independent block, siya lang mag-isa. Pero wini-welcome naman siya sa minority. Ito ni Mig Zubiri. So ilan ba sila ron sa di ba? Sa minority. Loko rin itong si Kiko tsaka si Bam Aquino. So dito lang talaga naipakita lang, ganyan pinakikita ko sa inyo, may kulay. So itong tatlo, talagang mga dilawan talaga yan. Yan dalawang yan. Si Kiko Pangilinan, Bam Aquino, and then etong si Chis. Although nagpink-pink pa sila ng kulay noon, and then si Risa Ontiveros, nasa aktivista talaga to eh. Ito, kabilang ito ron sa sa mga, kumbaga sa Kongreso, kabilang to sa Makabayan Block. Yan, ngayon kasi walang Makabayan Block diyan sa Senado. Ang meron diyan Duterte Block at saka Duterte INC Block. Tapos etong kaya nga mapupunta kay Marcoleta yung Makapangyarihang Committee. Ang
Blue Ribbon, 'di ba? Isipin niyo, no, si Ontiveros, kampanya ng kampanya para dito sa kanyang mga kandidato, sa mga kadilawan, mga kakamping, pero ngayon no, ang ending-ending, wala, tinalikuran din siya ng mga ito. No, ganyan po talaga. Ngayon sinasabi ko sa inyo, yan ang problema ho natin kapag multi-party ang isang bansa. Yung mga politiko natin, yung kanila mismong political party, nawawalan po ng agenda. Lalo na yung mga miyembro nito. Ang umiiral is yung personal vested, yung self-vested interest nila ay maisulong nila ito. So right after election, kanya-kanya na yan. Maski yung mga nagko-coalition, like the Alyansa, yung mga ganon, the Unity Team, diba sinasabi ko na noon pa yan, hindi yan solid BBM. Pag nanalo yan, pagtapos ng halalan, kanya-kanyang alagwa yan. O, tingnan nyo si Jinggoy. Di ba? Ganon talaga sila. Yan ang problema natin sa Pilipinas. Okay? So, siguro lesson learned na rin kay Risa Ontiveros. Di ba? Na hangad niya ay magkaroon ng independent bloc. So, ito na lang ang dasal ko. Sana, di ba, sana, maging ano yan, maging, maging maayos yung kanilang, performance. Di ba? Okay, so iwan muna natin yan. Ano yung Sir Carlos? Parang sa lata ba yung audio ko? Bakit ganun? Okay naman, naka-condenser ako. Hello. Sound check. Nangyari. Hello. Please type 1 to kung tunog lata. Hello, hi. How are you? I'm fine, thank you. Keep the change. Yeah, that's correct po. Lesson learned yan sa mga loyalist. Di ba? May mga kasama pala kami na ikinampanya yan dalawang yan. Ay,